na kailangan po namin para po sa pag-aaral ng malipakot na ito para sa katarungan po ng barangay. Kung saan ang bawat isa ay nakaroon po na tamang paggawa sa aming po barangay, tamang pagkilos sa bawat pangyayari sa aming po barangay. Ito kami noon ang patuloy na magbigay ng lakas sa bawat isa. Sa iyo po ang patuloy pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you po, magsinutunan po lahat. So, ito po ating simple lecture, next lecture na po ito. Binagalas po sa katarungang paparangay. Ang discuss po yan isang panggabi po namin, si Sir De Vera. At next po, yung basic investigation po na dapat po alam po ng isang kawalitang barangay. Para at least pag nagtanong po ang constituents nyo tungkol po sa ganyan mga bagay-bagay, alam niyo po kung paano sa natin. Ano? So, unahin ko na po yung classmate ko para po mag-discuss ng Women and Children Protection List. Although wala naman po talagang kaso dito sa poblasyon, dahil kahit maliit po, very peaceful naman po talaga dito. At katabi lang po namin dyan. So halos isang hakbang lang po ay nandyan lang po sa istasyon. Sige po, tawagin po natin ang classmate ko po. Bakpakan po natin. Corporal Bing Moyos. Magandang hapon po sa akin. Kung parang mas malakas yata yung boses ko, huwag na ako pagod. So ngayon po, hindi naman po kayo napalitan. Wala pong bago po sa inyo po. Ano or may bago po sa inyo? May mga bagong halal, may bagong pasok po. Bago lahat ng council. Ay, bago! Yes. Bago po lahat. Ano po? Dalawa lang ang nag-retain. Nag-retain. Ayun. Pero alam naman po ninyo kung ano po yung mga kaso na papasok po sa amin. Pausi po. WCPD. RA 9262. Siyempre, hindi. RA 7610. RA 58, yung sa rate natin, wala tuloy ako. Yung mga bago po kasi, may 11313, may mga ganun po. Yun po yung mga normal na mapupunta po sa amin. Sa WCPD po kasi, tulad kung umatay po tayo dun sa Estigia Farm, ang sabi po is, wala pong pausi na dapat settle sa barangay. Walang mediation daw po. Ngayon, ang problema po kasi natin, kung mismo kabarangay natin, ang hinihingi lang po, hindi naman po magsasampa ng kaso. Kahit binugbog, kahit wasak na yung mukha, pero hindi pa rin daw po kakasuhan ang asawa. Kasi walang pangkain ng mga anak. Ikaw ba, kapitan? Sasabihin pa, pag ipapakulong mo ang asawa ko, susustentuhan mo ako. Nang wala kapalit yan, ha? Yun ang sasabihin pa. O di kaya sa mga konsikal po natin, yun po kasi usually yung ano ng mga nanay. Ang concern po nila is yung mga bata. O di kaya naman, minsan, pag walang bata, mahal talaga po nila yung asawa nila o yung mga kinakasama. Kaya ang sasabihin sa amin, hindi na naman po magkakaso. So, wala na po, hindi mapupunta sa amin. Ngayon po, ang gusto lang is magkasundo daw, magkasundo. So, ang gagawin po natin doon, sa pagtatala po natin, ang ilalagay po natin, kusang loob na nagkasundo ang mag-asawa. Huwag po natin ilalagay na pinagkasundo ng kapitan. Kasi pag may nakabasa po, kakasuhan po si Katon. O di konsihal, kung sa harapan ninyo sila nag-usap, ang pipirmahan po nila doon, ilalagay po doon na wala pong nagsabi na magkasundo sila. Kusang loob po sila nagkasundo sa harap ni kapitan, ni konsihal, ni pausis. Yun po yun. Yun po natin ilalagay na pinagkasundo po natin na mananagot po tayo doon. Kasi nga po sabi, wala pong mga bounce cases na pwede pong settle o kaya i-change po sa barangay. Yun po yung nakalagay po sa ating libro. Kaya lang yun nga po, sa hindi maiwasan, ayaw na po magsampa.
Hindi naman po natin mapipilit yun. Hindi tulad ng ibang bansa, pagka binugbog ang isang babae, meron silang shelter para sa mga anak nila. Hanggang sa hindi na makahanap ng trabaho si babae, hindi po muna sila aalis doon. So hindi nila kailangan si lalaki kahit kasuhan na okay na. Kasi may support ng government. Eh sa atin po talaga, wala po talaga. Kaya hindi nga po nag-prosper, minsan nagkakaayos pag malamig na. Ayan, mainit ngayon, nagkasuhan. Pero pag malamig na, ayan, makikita nyo magka-holding hands pa dyan. Tapos wala pang sabi-sabi ka, kasi wala pang gano'n, wala. Gano'n pa sa inyo yun, di ba? Ganun po yung nangyari kasi. Tapos yung sa mga minor po natin, saan po ba natin yung paligid? Yung luma po. Pero wala na pong mga nandulukot kasi lahat po dito sa may bandang kaigit po, ano yung sa may bagong paligid. Sa CICL po kasi, kailangan po ng discernment bago po natin masasapahan ng kaso. Ang nasasapahan po ng kaso is yung mga 15 years old above. Pagka kulang sa 15 po ang ilan, hindi na po yun nakakasuhan. Pero pwede pa din po natin isabit po yung mga pangalan nila sa SWD kasi pagdating ng panahon, makasakit po ng ulo, lahat po ng papel nila tatambak po. Magiging dagdag po yun na mula pa pala nung bata pa, hindi pa talaga nagbabago kahit po anong gawin. Mapapadali po ang paggawa ng discernment ng SWD po. So usually, ang nangyayari pagka ang suspect natin is CICL o yung mga bata po, regular finding po ang nangyayari. Yun po yung paliwanag natin. Kasi minsan hindi mo nyo ganito, ganyan, ganyan. I-dismiss po, sayang po yung kaso natin. Kailangan po natin talaga may discernment. Kasi sabi nga ni Chief Capo, yung kasong hawak niya, may discernment na po yun, pero dismiss pa rin. Kailangan po kasi lahat din po ng ebidensya, nandun din po. Pagka may kulang para po sa ebidensya na yun, i-dismiss na po agad. Tapos isa pa po, yung sa regular filing natin, sa 9262 or 7610 man po yan, pagka physically na-abuse po yung tao, kailangan po ng medical certificate. Medical certificate sa government, galing Santa Maria, ngayon po may bago kay Dr. Johnny, dito sa may kulot. Nag-issue na po. Yes po, pwede na po doon. Hindi po yung sa fiscal na kailangan natin kasi kailangan government, hindi pwede private. Pangalawa po sa psychological or mental abuse. Ang kailangan po natin is yung result din ng psychological examination or assessment sa kanila. Yun po ang kailangan natin. Matagal-tagal po yun. Pagka nirefer po natin ng DSWD. Kasi ang DSWD for once po, once a month po ang session. So, a-attend po nila yun. Kailangan talagang tiyagaan po yung ipaliwanag po natin sa kanila. Kasi kung pwede naman sila mag-private, pero aabutin po din po yun ng buwan. Kasi may interval po ang gagawin na assessment. Hindi katulad ng, ano na, ngayon, tapos bukas na ulit para mabilis agad. Magbibigay ng result si doktor, pero hindi po. Hindi po ganun ang mangyayari. May process din po sila kung paano makukuha yun. Yun po yung sa psychological. Kaya medyo nahihirapan yung iba, pagka mentally abuse sila, yung mga minumura ng mga asawa, kung ano mga pinagsasabi, masisiraan na ng bait, medyo mahirap magkaso ng psychological abuse. Kasi yun nga po, mag-a-apply pa tayo, tapos pwede po i-accept ng court ng private. Kaya lang, ang bayad po, 15 to 35,000. Kasi pagka umattend po yung doktor, hindi po once umattend, baka twice pa, eh sa isang araw nila, magkano po ang kita nila. Diba? Kaya ayaw din po siguro nila na mag-attend ng wala man lang makukuha or hindi compensated yung araw nila or yung oras nila. Ang pangatlo po natin, sexual abuse, yung sa mga rape, sa amin po yun, sa PNP po yun. Ngayon po, meron po sa GBL, tinatanggap po ng court yung galing GBL. Ito po, pwede natin i-offer sa mga tao na hindi sigurado. Kasi lasing, hindi sigurado kung pinasok o hindi. Eh, hindi alam kung meron makikita sa medical, wala. O kaya yung mga bata na hindi makapagsalita, di ba? Usually, malalaman ng magulang kung talaga bang pinasukan yun o hindi. So, ang gagawin po natin, papapuntahin po ng GBL. Ang GBL po, maliban sa susulihin kung may nangyari dun sa bata o dun sa biktima, meron pa silang libre na test ng mga HIV, mga sexually transmitted disease. Kaya maganda po, tapos may free counseling po sila sa mga victim. So, at once na yun, tuloy-tuloy na po yun. Kaya lang hindi po sila nagbibigay ng yung assessment nila, wala pong papel. Ang ibibigay lang po nila, yung result lang po ng sa genital examination or anal, yun lang po ang ibibigay po nila. Ang malibas po kasi, pagka doon pinadala, yung result lang po ng examination sa mismong private part po ng ibibigay. Yun lang po ang ibibigay, pero walang free counseling, mga ganun-ganun. So, mas maganda din na i-refer sa GBL. At ang WASPD natin, pwede kayo mag-refer doon. Kunin nyo lang yung sample ng referral sa akin para pwede kayo mag-refer. Pati sa hospital ng Santa Maria, kung mas malapit sa Santa Maria o dito sa Igulot. Kuhanin nyo lang sample. Kasi, dun sa ano natin, lahat po muna, dito muna sa barangay. Kumplituhin yung papel bago i-forward po sa amin. Halimbawa po, may nag-report po. Yun nga, binubugbog ng asawa. So, aanuhan natin siya ng medical para po mapunta siya ng hospital. Pagka nakakuha na niyo yung result din sa hospital, at makita niyo kompleto yung papel, may contract, kung asawang bumugbog, mga ganun, o kaya yung anak nila ang may biktima, yung birth certificate po ng mga bata, dapat nandun po. At ang mga ganun pong mga certificates, kailangan po PSA. Yun po yung tinatanggap. Kung walang-wala talaga, ang meron lang, dito lang sa munisipyo, pwede din yun. Kaya lang, hihingan din po sila ng korte kasi.
Eh, ang ano pa, sistema, ano kung pagka nahingi yung papel, eh, iba yung pangalan niya dito sa sinabit natin. Dismiss po agad. So, mas maganda may mga PSP po talaga na, ano, lalo na pag regular filing, kasi wala naman tayo hinahabol po na oras pagka regular filing. Basta important is mabilisan pa natin yung kaso, kumpleto lahat. Para mabilisan din po kung tututukan ka, kung ano yung suspect. Para hindi na po tayo papalik-balik ng malulos para sa hearing natin. So, yun po yung ano natin bago namin i-endorse ang kaso o bago gawan, dapat po kumpleto lahat ng papel. Pagka may kulang na isa, pababalikin po namin. Kaya lagi namin sinasabi sa mga barangay, pakumpleto yung mga papel muna bago padala sa amin. Pwede naman po nila kami i-text. Pagka tama po ba yung mga papel niya, pwede na po kung pupunta dyan. Ay, mapupunta yung sa amin. Kami na po ang gagawa ng kaso. Ilang naman ang mga bago sa WASI TV. Baka may bago kayong katanungan. Kasi ang basta ang nasa WASI TV, laging tatandaan, dapat may relasyon po. May relasyon ang victim tsaka suspect. Tapos yung mga bata na minor de edad, yun ang hawak namin. Kahit naka-one-night stand mo yan, may relasyon pa rin yan, may nangyari. Yes, po. Ano pa, yung mag-live-in partner po? Yes, po. Sa away, pinunto, ano kung na-reach mo? Sa amin pa din po yun. Kung gusto po nung babae, nakasuhan po si lalaki, sa amin pa din po mapupunta. Pero pwede pa silang Kung gusto nilang magkasundo ng sila-sila lang, pwede naman po. Kasi yun nga, ang usually nangyayari, settlement na lang po, lang sila-sila lang. Lalo Kaya kung may mga anak po eh. Oo. Yun po yung mahirap eh. Pag gawin na lang, kahit sabihin natin kasuhan, eh sabi nga, kung si kapitan, pakainin mo na po, papasuhan ko. Ganun pa sa inyo. O gusto po ba ninyo yun? Pero wala kapalit yun ha, papakainin natin nyo, pero wala na. Wala nang iba. Opo. Kada sa inyo ka, kukuha. Almusal, tanghalian, gusto po. Pero naging instant daddy na kayo sa oras. So yun po yung natin, kaya sabi ko, hindi po pwede na by the book natin na lahat po, ipupunta sa amin kasi nga po, hindi naman po sila magsasapa. Iiyak lang po sila doon at kung gusto, magkasundo lang. Kaya anong gagawin namin? Para at least magipalaman lang na nagawin nila ng kasunduan, yun na lang po sa barangay. Ipapalala po ninyo. Kaya hindi na po kailangan na may CFA na yung mag-uusap ng tatlong beses. Isang usapan na, kung kakasuhan o hindi, yun lang decision po nila. Kasi hindi nga po kayo pwede mag-settle or mag-vigil. So hindi na po kailangan po. Mag-asawa. Sa mga liquid partners, mga ganito, mga nag-aaway. May 2-6 po kasi usually. Pero sa mga 7-16 mga bata naman, sa amin naman pinapapunta, pinapaliwanag namin, minsan tinutuloy, minsan hindi. So yun lang naman po ang sa BuzzFeed. So kung may matanong kayo, pwede po mamaya kasi may... Ay, sige po. Okay yung GBL. GBL? Lingan po, sa Lingan Hospital. Sa Babayan po yun. Opo. Oo. So yun lang po. At may babayan po kasi ako mag-discuss ng mas maano. Kasi sa akin wala po eh. Yun lang po ang inaano ko eh. So kasi kay Chief medyo mas marami. So yun lang po. Thank you. Ano yung mga po natin? Mas nawala ang mic. Mawala ang mic. Yan. Sige po. Ang second speaker po natin Wala mo. Mag-discuss po regarding po sa basic investigation. So, kapakan po natin. Ang isa po sa pinakamulan na investigador, Bukado MP, ang pinagmamalaki po namin, talaga naman. Ang